Feeling ko mas magandang accountability sa mga consumer kasi mas kayang baguhin, mas kayang kausapin na hindi mo kailangan ng bago, kailangan mo lang ng quality na na item, gano'n. Mas madaling kontrolin yung accountability ng mga consumer. Kasi yung mga producers, feeling ko super laking mga kapitalista talaga sila eh. So like, kahit hindi na ethical, parang go, go, go pa rin sila eh. Hindi siya absolute. Hindi talaga. Hindi talaga like nung 2017. Inintroduce na ako nung kaibigan ko. Tapos na lang ako sa business nga, nung ukay-ukay. Pero prior to that, hindi ako nag-uukay-ukay. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, I'm Glenn Absanga. May-ari ako ng ukay-ukay sa Lagro QC. Sir, dahil meron po kayong own po na isang ukay-ukay store, pwede po ba namin makuwento kung paano po kayo unang, na interested po sa pag-handle po ng isang ukay-ukay store? Bale, nung nag-start ako hanggang ngayon, nahati siya sa tatlong phase eh. Nung unang phase, 2017 to 2019, college days ko nun, ang dahilan nun is kumita. Kasi may kita talaga sa ukay-ukay. May tubo talaga. Lalo kapagka ikaw yung pumili mismo ng mga item sa ukayan or sa malalaking ukayan, dun matutubuan talaga siya ng maganda. And malaki yung kita. Tapos nagbago yun nung 2021 to 2023. Dun naman nag-lean towards naman ako sa sustainability. Kasi ang naging idea, imbis na bibili ng bago yung mga customer, parang yun, mag-ukay na lang sila. So, less consume, yun yung naging idea nun. Pero nagbago din siya kasi ang nangyari, na-realize ko, hindi siya absolute eh. Nangyayari pa rin na nagko-consume pa rin yung mga tao. Kahit sabihin mong ukay galing or sustainability, nagko-consume pa rin. Pero may factor siya, like hindi ko naman dini-disregard yung factor nun. Malaki pa rin naman yung factor ng ukay-ukay sa sustainability. It's just that hindi siya absolute. So parang, yun, nagbago ulit nung 2020, tapos yun, nung 2024 naman to up to the present, naging community-based na yung Afro Dry Goods. So, yun, madalas namin magpa-event ngayon nitong mga nakaraan. For the past 2 years, mas madalas na kami magpa-event. And, yeah, masaya. Mas masaya yung ganung naging direction ng shop. Pero prior pa po dun sa pag-establish niyo nung ukay-ukay shop niyo, kayo din po ba personally bago po yun parang, ukay-ukay consumer din po ba kayo? Hindi talaga. Hindi talaga like nung 2017, hindi talaga ako maukay. Yun, inintroduce na ako nung kaibigan ko, ni Rupert. Inintroduce niya lang ako sa business nga nung ukay-ukay. Pero prior to that, hindi ako nag-uukay-ukay. Considering po dun sa siyempre yung mga nakukuha niyo po ba na mga ukay-ukay items, ito po ba yung parang bale na bultuhan or meron din ba kayong mga curated or handpicked na mga items? Ang mas madami yung curated or like yung inuukay ko talaga sa mga ukayan kumpara sa bale. Though may mga bale ako para ma-cater ko yung mga walk-in araw-araw, like yung mga nanay, yung mga nagtatrabaho ng araw-araw, yun. Kaya ako nagbe-bale para sa kanila, para may mapili rin sila. So, parang based po sa business niyo, parang ano yung usual na difference nung galing sa bale or parang bultuhan? Then, ano naman yung difference niya when it comes to dun sa mga handpicked na items? Sa handpick, ang magiging market niya madalas is yung mga estudyante or yung mga may extra money, gano'n, tama ba? Oo, yung may mga extra money to spare kasi medyo mas mahal yung curated na item kaysa sa bale na item. Tapos sa bale na items naman, mas nagiging buyer or mas nagiging market yung mga nanay or yung mga ayun, yung mga pang-araw-araw lang, yun yung mas nagiging market nila.
parang budget friendly yung Oo. mga nasa bail para Mm. makater din yung mga hindi kayang gumastos ng medyo mas mahal. So Exactly. si curated parang more on the ano siya, medyo nasa pricier side siya but at the same time affordable pa rin naman Oo, for the oo. quality. Oo, kasi siyempre nag-i-stick din kami sa market namin which is mga estudyante. Then, puwede niyo ba ikuwento sa'min kung parang kasi madalas naman tayong nakakakita talaga ng mga ukay-ukay shop kahit saan ngayon 'no, may mga thrift shops na. But parang kokonti lang yung may alam kung paano nag-ooperate yung mga normal na mga thrift shops, ukay-ukay stores. Baka puwede niyo naman kaming makwentuhan ng parang day-to-day life ng isang may-ari ng ukay-ukay store. So, yung sa'kin, ang ginagawa ko 9 AM, may kaibigan ako na siya yung magbubukas. So, ang open niya is 9 AM, then mag-out na siya ng 1 PM. Ta's yun, dadating ako dun, 1 PM hanggang 12 AM na yun ng umaga. Tapos throughout the day, ang ginagawa ko nun is nagpi-picture ng items or nag-i-steam nung mga paninda, nung mga kailangang i-steam, yun. Tapos minsan planning ng mga gustong mangyari, ng mga events, gano'n. Tapos, minsan madalas din ako mag-ukay-ukay sa madalas din ako mag-ukay-ukay sa ibang mga ukayan. Kasi siyempre para may stock ako pa ng mga curated na items. Sa experience niyo po na matagal na po kayo nagha-handle ng isang ukay-ukay store then marami na rin po kayong mga changes talaga na nakita. Ano po yung mga parang challenges or mga struggles po ng pagpapatakbo po ng isang ukay-ukay store? Number one is yung stock room mo. I mean for me, yung isa sa naging problema ko, yung stock room. Kasi yung ukay-ukay, yung mga damit, hindi naman sila nasisira. So like, padagdag lang sila ng padagdag. So ang nangyayari, minsan mag-overflow siya. So, yun, saan mo ilalagay yung paninda na yun or yung item na yun. Yun yung isa sa naging problema. Or yun naman ang nagiging problema. How about naman po sa parang competition? Kasi nga ngayon, 'di ba, parang trending na rin kasi yung mga ukay-ukay store, eh. Sa competition, hindi ko siya masyadong ramdam kasi kahit papaano may pagkakakilanlan naman yung store namin. So, yeah, at the same time hindi ko rin naman pinu-push yung mga tao na super bumili sa'min kasi siyempre medyo ano nga, consume nga siya. So, yun, sa competition, for me, hindi ko siya masyadong mina-mind or hindi ko siya masyadong rinaramdam. Do'n po sa struggle niyo na yung nakuwento niyo po na sa stock room like 'di ba hindi nasisira yung damit, so parang kapag may bago na naman, so may mga natatambak. Ano po yung usually po na ginagawa niyo po dun sa mga items? Ang madalas talaga inaayos lang nung file, like inaayos ng filing. Ah, Yun pinipilian, then as much as possible display agad kasi may paparating na naman. So, yun, after pilian, display. Gano'n yung pinaka-diskarte. May mga nagsasabi po or parang may mga argument na sinasabi na parang yung ukay daw po, parang puwede pa rin siyang maging chance na magko-contribute pa rin tayo dun sa ongoing na clothing waste na meron tayo. Kasi may mga tao na, nag-o-overconsume pa rin sila kahit ukay yung item or yung damit. So, yung binibili nila na 'to, puwedeng binili lang nila kasi mura tapos 'pag sinukat na nila or sinuot na nila, hindi pala nila gusto, then itatapon. So, do you think ba na parang puwede pa ring maging, unsustainable yung pagbili sa ukay? I totally agree na may mga buyer or may mga consumer na gano'n. Pero hindi ko siya ite-take na unsustainable kasi kahit papaano napo-pause somehow yung pag-consume mo ng bago na naman, gano'n. Tapos, oo, ano siya like, consume pa rin siya pero hindi ko siya tini-take na yun nga, na super unsustainable kasi kahit papaano, napo-pause naman yung cycle or nagkakaroon naman siya ng mini gap ng konti. So, sa tingin mo ano, problem din ba na kunwari may isang tao na bumili siya ng one item from a shopping brand or sa mall galing.
compared to buying 10 different items sa ukay. Parang do you think possible pa rin ba yung issue ng overconsumption pagdating sa ukay? Ah, kung hindi niya magagamit yung mga paninda na yun or like yung mga item na yun, dun nagkakaroon ng problema ng overconsumption. Which is, yun din yung pinupush ko minsan sa mga kaibigan ko or like mga buyer ko na hindi mo naman kailangan ng madaming damit. Ang kailangan mo i-appreciate yung sarili mo or like, ang kailangan mo is alamin kung paano i-style yung mga damit, kung ano yung mga bagay sa'yo. Hindi mo talaga kailangan ng bago, bago na naman, alam mo yun? Hindi gano'n dapat nag-work yung mga bagay-bagay. Yun, dapat mas mag-lean yung fashion sa kung paano mo gamitin, hindi sa bago na naman. Pero parang somehow it defeats the purpose din na, 'di ba kasi owner ka ng ukay-ukay store. So parang syempre your goal is to market your items tapos gusto mo syempre as much as possible mas malaking income kasi mas maraming bibili, 'di ba? Mas maraming binili, mas okay sa'yo. But you somehow advocate pa rin na kung ano lang yung susuotin nila or ano lang talaga yung style na bagay sa kanila. Oo talaga like for 2 years, 3 years ko na yata siyang pinu-push na kunyari may buyer ngayon na bumili last time, sasabihin ko na, "Nagamit mo na ba yung binili mo last time?" May mga gano'ng idea. Tapos, yun yung nangyayari talaga kasi ano, patuloy pa rin talaga siya patuloy talaga yung consumption, eh, yun. Pero may mga nagsasabi din kasi na dahil daw sa demand sa ukay, kasi ngayon kasi parang mas talagang leaning na rin yung mga tao na bumili ng ukay compared sa nakikita natin sa mga malls and different fast fashion brands. Pero patuloy sabi daw nila na kapag daw marami pa din ng mga tao na tumatangkilik sa mga ukay, marami pa rin daw yung second hand na imported clothes na dadating sa atin. In a sense na parang tayo daw yung nagiging recipient ng basura or waste ng ibang bansa. So parang puwede ba namin malaman kung ano yung stand mo about this? Stand sa pagdating ng mga basura. In that question, feeling ko papasok yung idea na ano, one man's trash is another man's treasure or something like that. Parang kung siguro basura para sa kanila, pero siguro sa'kin magagamit ko pa or alam mo yun, ma-appreciate ko pa siya. Yun. So, pero aware naman po kayo dun sa Republic Act na yung pag-import daw po ng mga used, clothing for commercial use is illegal sa ating bansa. So, ano po yung opinion niyo tungkol po dito? I think dapat i-revise siya. Hindi naman ako totally against sa gano'ng batas or sa ano na yun, pero I think dapat ma-revise siya kasi parang ang focus nun is sa health yata, eh, like unhygienic yata yung pinaka-base nung batas na yun. Siguro, mas maganda siguro kung yun ma-revise siya maging or mataksan ng kung tataksan man nila, gano'n. Pero sa tingin niyo ba it might affect also the industry ng mga nagbebenta ng ukay-ukay? Oo, at the same time tataas din yung yun nga, yung mga pricing which is defeat the purpose din na kaya ukay kasi mura. Then, meron kasi ding mga recurring issue ngayon na yung fast fashion, 'di ba? Parang yung ibang mga tao kasi justify din nila na mura naman yung ukay. So parang bibili na lang ako ng bibili ng marami sa ukay. Okay na yun kahit itapon ko yung iba kasi mura naman siya. So parang ikaw as a ukay-ukay store owner, ano yung parang tips na mabibigay mo sa mga tao kapag sila'y bumibili sa ukay-ukay para ma-prevent din nila na mag-contribute sila dun sa lumalaking issue ng clothing waste sa bansa natin? I think dapat alamin nila sa sarili nila kung ano yung style nila mismo and, yun maging mindful na hindi nila kailangan ng bago. Ang kailangan lang nila baguhin yung style nila and I think they should value yung quality over the quantity. Feeling ko yun yung isa sa pinaka-key para hindi sila mag-overconsume and yun, kilalanin nila yung sarili nila, alamin nila mismo yung gusto nila, alamin nila mismo yung style nila, gano'n. Dun sa usapin naman nung ano, sa fast fashion, dun sa mga malls din. Kasi 'di ba, ngayon parang every month may panibago na namang collection, style, or parang collaboration with artists or certain other brands.
Parang sa tingin mo ba yung accountability nung mga nagma-mass produce na mga fast fashion items is more on the accountability ng producers or meron din bang accountability shared yung mga consumer? Ang feeling ko both ways naman siya, pero siguro mas madaling kontrolin yung accountability ng mga, consumer. Kasi yung mga producers feeling ko super laking mga kapitalista talaga sila, eh. So, like kahit hindi na ethical parang go, go, go pa rin sila, eh. Feeling ko mas magandang accountability sa mga consumer kasi mas kayang baguhin, mas kayang kausapin na hindi mo kailangan ng bago, kailangan mo lang ng mas quality na na item, gano'n. 'Yun. So, when it comes to dun sa legality nga ng pagpapasok ng mga, clothing items na for commercial use, so sabi mo kanina na gusto mo siyang ma-revise, 'di ba? Kahit na it might also come with the expense of baka may tax tapos mabago yung, presyo o yung parang current na affordability ng mga ukay items. As an ukay-ukay store owner, parang saan mo nakikita yung future ng ukay-ukay ngayon? Ano yung mga possible changes na sa tingin mo puwedeng mangyari in like in the next 5 or 10 years when it comes to people and yung perspective nila sa ukay-ukay? Nakikita ko ngayon, feeling ko mas magbo-boom pa siya and at the same time, at the same time, I'm hoping na yung mga tao mas ma-realize nila na yun, tulad ng kanina ko pa sinasabi, hindi nila kailangan ng bago. Kailangan nila ng mas quality or mas magagamit nila. For our final question po 'no, sa tingin niyo paano mababalance yung, desire ng isang tao na to express themselves through the ukay-ukay items na binibili nila and at the same time not contributing to, fast fashion or yung pagdami ng clothing waste? Ang magiging advice ko siguro sa mga consumer is yun, mag-focus sila sa pants then, yun maghanap sila ng magandang pants or like yung quality na pants. Ano naman yung parang puwede nilang i-mindset na parang bago pa sila pumunta sa mga ukay-ukay stores, ganyan, parang to avoid themselves over-consuming ng mga items. Ano sa tingin mo yung mga parang pointers or parang things na need nilang isipin prior to na bumili sila dun sa ukay-ukay store? Siguro bago sila bumili sa mga ukay-ukay, isipin muna nila kung nagamit na ba nila yung last time nilang damit na binili or kung ano man yung inukay nila last time or binili nila, sana ma-maximize muna nila yon, gano'n. Baka meron po kayong final message or parang reminder po para sa ating mga viewers? Sa mga viewers, feeling ko hindi niyo kailangan ng bagong damit, ang kailangan niyo is bagong pananaw sa buhay, ethical, political, yun feeling ko mas kailangan natin yun ngayon, kaysa sa bagong damit. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!